Kabanata 621. Ano ang dapat nating ihanda para sa regalo? Mr. Sean. Mahinang tanong ng mayordoma. Hintayin muna natin si Xander. Kailangan nating maging handa sa pagkakataong ito. Akala ni Sean wala siya sa posisyon upang gumawa ng anumang desisyon. Pinakamabuting kumonsulte sa payo ni Xander dahil lalabas siya sa ilang araw. Lahat tama. Tumango ang mayordomo at handa nang umalis nang tawagin siya ni Sean. Maghintay ka. Kumuha ka ng magbabantay kay Gavin. Siya ay nagdudulot ng maraming problema sa mga araw na ito. At ako, ayoko siyang mawala ng buhay dahil sa panggugulo kay Jared. Bili ng huli. Alam ni Sean na ang kanyang anak ay walang iba kundi isang walang kwentang manggugulo. Naglakas loob pa si Gavin na sumigaw. Paghahaman kay Jared at pagbabante na papatayin siya. Kung hindi ko siya pipigilan na makipag-away kay Jared. Jared, baka patayin siya gaya ng pagtanggal niya kay Franco. Sa pagkamatay ni Franco, si Gavin ang tanging tagapagmana ng pamilya. Ito ay magsasabi ng kapahamakan para sa pamilya Cooper. Dapat din ba siyang mamatay sa kamay ni Jared? Nakuha ko. Tumango ang mayordomo. Kinaumagahan. Nagpasya si Jared na matulog dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya na pumihil sa kanya. Paglilinang. Nakalulungkot. Ang kanyang pagkakatulog ay nagambala ng isang tawag mula kay Josephine, na nagtatanong sa kanya kung siya ay darating. Bahay. Walang choice si Jared kundi magsinungaling. Dahil may ilang impormasyon siyang dapat itago sa kanya. Sinabi niya, Josephine na kailangan niyang manatili sa Jadeboro dahil hindi pa niya nakuha ang mga tao mula sa Mapleton. Nagpatuloy sila sa pag-uusap sa telepono ng ilang oras. Malinaw na na-miss siya ni Josephine. Kahit na, ilang araw pa lang silang wala sa isa't isa. Napilitan si Jared na ibaba ang tawag nang tumunog ang kanyang doorbell sa tanghali. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Tristan na nakatayo sa harapan niya habang may hawak na sako. Narito ang ilang mga halamang gamot na nakuha namin sa mataas na presyo. Mr. Chance, alam ng lolo ko na kailangan mo. Ito para sa iyong pagtatanim. Kaya sinabi niya sa akin na ihatid ang mga ito sa iyo. Habang nagsasalita ang huli, binuksan niya ang sako at ipinakita kay Jared ang ilang siglong gulang na reishi mushroom at ginseng. Si Jared ay hindi partikular na nasa sabik na makita ang mga pambihirang halamang iyon. Dahil hindi ito makakatulong sa kanya. Kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Ang kailangan niya ay isang kasaganaan ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, medyo naantig pa rin siya sa mga regalo mula sa mga Bailey. Matapos matanggap ang sako mula sa Tristan, sinabi niya, pakiusap tulungan mo akong magpasalamat sa iyong lolo. Huwag mo nang banggitin, Mr. Chance. Sinabi ng aking lolo na gagawin ng aming pamilya ang lahat ng aming makakaya upang matulungan. Ikaw ang magtanim kahit na kailangan nating ibenta lahat ng ari-arian ng pamilya natin. Sabi ni Tristan. Ang kanyang sinabi ay nagpainit sa puso ni Jared. Kahit na ang kanyang relasyon sa mga Bailey ay kapwa. Isang kapaki-pakinabang. Nagpapasalamat pa rin siya kay Samuel sa mga sakripisyong handang gawin ng huli. Pasok kayo sa loob. Binuksan ni Jared ang pinto at pinapasok si Tristan sa kwarto. Ngumisi si Tristan at nag-alok. Gusto mo bang sabay kayong mag-lunch kung available ka? Gusto kong magpagamot. Kumain ka dahil nandito ka sa Jadeboro. Oo naman. Tumango si Jared at idinagdag. Pero hindi ako makakapunta sa bahay mo. Ayaw niyang pumunta sa tirahan ni Bailey dahil natatakot siyang hindi siya makakain. Kapayapaan habang ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay maaaring patuloy na nagpapasaya sa kanya. Napangiti si Tristan nang maunawaan niya ang pag-aalala ni Jared. Tumango siya. Sumagot siya. Sige. Punta tayo sa isa ko. Mga paboritong restaurant noon. Naghahain ito ng masarap na pagkain. Tumango si Jared at nagpalit ng bagong set ng damit bago umalis sa restaurant kasama niya. Maya-maya, nakarating na sila sa restaurant. Pagkabukas ng pinto para makapasok si Jared ay dinala siya ni Tristan sa isang table. Sa isang sulok, good to see you again, Mr. Bailey.
Magiliw na bati ng isa sa mga waiter kay Tristan. Halatang pamilyar kay Tristan. Kanya, kukuha ako ng mga karaniwang pagkain. Nakangiting sabi ni Tristan. Lahat tama, magiging handa na ito sa isang sandali. Masayang sagot ng waiter at umalis na. Sinuri ni Jared ang restaurant at naisip na ang interior design nito ay sophisticado. Kahit na ang espasyo ay hindi masyadong malaki. Bukod dito, medyo maraming kumakain sa restaurant. Nakaupo sa isang iglap lang mula sa kanila ang isang dalagang kumakain mag-isa. Nakasuot ng satin na damit, at nagkaroon ng makatarungang kutis. Nangdam ako ang mga mata nito sa kanya. Ang kanyang tingin ay nagtagal sa kanyang subconsciously. At, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya makalipas ang ilang segundo. Bigla na lang siyang naisip ang lumapit sa kanya at ipin. Sa lupa, napakagat si Jared sa dulo ng kanyang dila para ilabas ang sarili mula rito. Kaagad, ang sakit ay naging dahilan upang bumalik siya sa kanya. Pandama, at binawi niya ang tingin sa kanya. Okay lang ba ang lahat? Mr. Chance? Tanong ni Tristan nang mapansin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Jared. At namumula ang pisngi. Natarante sa kanyang biglaang pagnanasa. Siya, hindi niya maiwasang magsalubong ng kilay. Bagamat isa siyang mainit na binata. Malakas ang kanyang pagpipigil sa sarili. Maraming kababaihan ang nag-alok ng kanilang sarili sa kanila. At ni minsan ay hindi siya napukaw. Kahit noong unang nakita ni Jared ang hubad na katawan ni Lisbeth ay hindi pa rin siya nakareact tulad ng ginawa niya noong araw na iyon. Ang katotohanan na, nawala ang katinoan niya dahil lamang sa ilang segundong pagtingin sa dalaga ay natarante siya. Sa wakas, umiling siya at sumagot, okay lang ako. Saglit na pinagmasdan ni Tristan si Jared bago ibinaling ang atensyon sa dalaga. Batid niya iyon. Namula si Jared at nagsimulang huminga ng mas mabilis pagkatapos sumulyap sa kanya. Huwag mo siyang tingnan. Nang mapansin na nakatingin si Tristan sa babae, sinubukan siyang pigilan ni Jared. Ngunit huli na ang lahat. Napatitig sa kanya si dating. Matapos pag-aralan ang dalaga mula ulo hanggang paa, inihilig ni Tristan ang kanyang ulo at nagtanong. Meron ba? May mali ba sa kanya? Mr. Chance. Ang kanyang mahinahon na reaksyon ay nagulat kay Jared. Na nagtanong, nakaramdam ka ba ng pagkapukaw nang tumingin ka sa kanya? Hindi talaga. Umiling si Tristan na may nalilitong ekspresyon. I mean, maganda siya, pero hindi sa lawak na pagnanasa ko sa kanya sa unang tingin. Marahil ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo dahil ikaw ay naging nananatili sa iyong sarili sa huling 2 araw. Kaya kung makipag-ayos ng ilang babae na makakasama mo. Naisip ni Tristan na baka ganoon na lang ang naging reaksyon ni Jared dahil sa sobrang tagal niyang nakukulong. At namiss ang yakap ng isang babae. Nang marinig iyon, awkward na umiling si Jared. Salamat na lang. Simula noon, hindi pa rin siya naging intimate sa kahit na sinong babae kahit napapaligiran na siya ng marami. Makalipas ang ilang minuto, dinala ng waiter ang mga pinggan sa mesa. Habang niyaya siya ni Tristan na maghukay. Si Jared, nag-ipon ng lakas ng loob at muling tumingin sa babae. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, hindi na niya naramdaman ang sexual na pagnanasa sa kabila ng matagal na pagtitig sa kanya. Sandali, kakaiba yon. Napansin ni Tristan na hindi maiiwas ni Jared ang mga mata sa dalaga. Kaya ngumiti ito at nagtanong. Gusto mo tawagan ko siya? Hindi. Kain tayo. Ibinaba ni Jared ang ulo niya at nagsimulang kumain. Nako, tingnan mo kung sino ang nandito. Nagkataon lang. Mr. Bailey. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, may narinig na boses mula sa malayo. Nakilala agad ni Tristan ang boses ng lalaki at napangiwi. Hindi man lang siya nag-abalang lumingon para tignan. Sa kanya habang nagbabala. Layuan mo ako, Gavin. Wala ako sa mood para i-entertain ka ngayon. Inangat ni Jared ang ulo niya para tingnan si Gavin. Na parang hooligan. Halos walang aura sa huli. Na nagpakita na hindi siya isang martial artist. Gayunpaman, ang dalawang subordinate ay nakatayo sa likod. Siya ay mga grandmaster.
Tristan Bailey, hindi pag-aari ng pamilya mo ang lugar na ito. Maaari akong maging kahit saan ko gusto sa restaurant na ito. At ikaw, wala kang magagawa dyan. Hindi pinansin ni Gavin si Tristan at umupo sa tabi niya. Sinusubukan mo bang pumili ng away? Sa pag-unawa sa kanyang pagkilos bilang isang provokasyon. Binaril ni Tristan ng mga punyal ang lalaki at nagsimulang maglabas ng aura mula sa kanyang katawan. Dahil isa siyang 7th level Grandmaster. Sa tama, hindi magagawa ng isang ordinaryong tao tulad ni Gavin. Pigilin ang kanyang aura, gayunpaman. Ang huli ay tila walang takot. Nang malapit na siyang madaig ni Tristan. Ang dalawang lalaki, na nakatayo sa likod ni Gavin ay nagsimula na ring maglabas ng aura mula sa kanilang mga katawan. Ang epekto ng banggaan sa pagitan. Grabe ang aura nila sa mid-air kaya medyo na-stagger si Tristan. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tristan. At mataman niyang tinitigan ang dalawang subordinate. Ang dalawang Grandmaster na ito. Ang mga kakayahan ay katumbas ng sa akin. No wonder hindi takot sa akin si Gavin. Bakit ka ba tense? Tristan, lumapit lang ako para makipag-inuman sa iyo. Ang sabi ni Gavin at nagpatuloy sa pagbuhos ng isang baso ng alak. Tapos tumingin siya kay Jared. Hindi pa yata kita nakilala. Saan ka nagmula? Tinanong niya iyon dahil hindi niya alam kung sino ang huli. Gayunpaman, binigyan siya ni Jared ng malamig na balikat. Sa katunayan, hindi siya nag-abalang tingnan si Gavin. Bilang kanya, nabaling ang atensyon sa dalaga. Sa kabila ng kaguluhan, kumakain pa rin siya. Kahit na hindi siya apektado nito. Kapansin-pansin ang impact mula sa banggaan ng mga aura kanina. Gayunpaman ay hindi siya nataranta. Na nagkaroon. Napukaw ang interes ni Jared. Malungkot ang ekspresyon ni Gavin nang mapagtantong hindi siya pinapansin. F***K. Tama ang kausap ko. Ngayon na, bingi ka ba? Gavin Cooper, may death wish ka ba? Galit na naglakas loob si Gavin na hindi igalang si Jared sa ganoong manner. Pinatong ni Tristan ang palad niya sa mesa at tumayo. Naalarma ang mga Grandmaster mula sa pamilyang Cooper sa tumitinding tensyon. Kaya gumawa sila ng hakbang. Paarap at tumayo sa harap ni Gavin. Karamihan sa mga kumakain ay nagsimulang sumilong sa mga sulok ng restaurant. Habang ang mas mahiyain ay umalis. Kaagad. Ang may-ari ng restaurant ay nananatiling walang imak. Dahil hindi niya kayang saktan si Tristan o si Gavin. Nagdilim ang ekspresyon ni Tristan nang tumayo sa harapan niya ang mga kampa ni Gavin. Siya ba ang tatay mo? Tristan, bakit ka ba nagpupersage? Nanatiling nakaupo si Gavin. Nakatagilid ang ulo, para tumingin kay Tristan ng masama. Pinunasan ng galit ang huli. Siya ay isang walang kabuluhan. Ngunit mayroon siyang matalas na dila. Hindi na siya nakatiis. Sinuntok niya ang direksyon ni Gavin. Sa oras na iyon, ang dalawang Grandmaster ay nakakuha sa mga posisyon at handa ng gumanti. Gayunpaman, tumayo si Jared at pinigilan si Tristan. Pagharap kay Gavin, gumawa siya ng self-introduction. Ako si Jared. Chance from Horrington. Napatayo bigla si Gavin na nakaupo nang marinig ang pangalan niya. Ikaw si Jared Chance. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Jared dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ang huli. Bata pa, kilala mo ba ako? Nagtaka si Jared sa reaksyon nito dahil hindi niya alam na anak ni Sean si Gavin. At ang nakababatang pinsan ni Franco. Ginoo, Chance. Pinsan ni Franco ang lalaking ito. Anak ni Sean. Miyembro siya ng pamilya Cooper. Tristan. Ipinaliwanag. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Gavin. Sa wakas ay nahuli ni Jared. Kaya isa ka sa mga Cooper. Hindi nakakagulat na ikaw. Sobrang yabang. Gusto mo bang ipadala kita sa kabilang mundo tulad ng ginawa ko sa pinsan mo? Sa isang iglap, namula si Gavin sa galit. Gayunpaman, hindi siya nagsalita ng isa pang salita. Binigyan lamang si Jared ng A. Nakamamatay na sulyap habang binabalaan siya ng mayordomo na huwag saktan ang huli baka siya ay mamatay sa kanyang mga kamay. Alam niyang hindi magkatugma ang dalawang subordinate na dinala niya noong araw na iyon.
Lakas ni Jared at Tristan. Napigilan lang niya ang galit. Huwag kang masyadong busog sa sarili mo. Brat, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pinsan ko balang araw. Huwag kailanman mangarap ng namumuhay ng mapayapang buhay mula noong nasaktan mo ang mga Cooper. Pagkatapos ay dinala ni Gavin ang kanyang mga kampan para maupo sa katabing mesa. Habang si Jared at Tristan ay patuloy na kumakain ng kanilang tanghalian. Si Gavin ay patuloy na pinaputukan sila ng mga punyal mula sa isang distansya. You should be more mindful of Gavin. Mr. Chance. Maaaring siya ay isang walang kabuluhan. Ngunit siya rin ay isang tuso at walang awa na tao na gagawa ng lahat ng uri ng kasuklam-suklam na mga bagay. Panawagan ni Tristan. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Si Jared ay binigyan siya ng kalahating ngiti bilang pagtiyak dahil hindi niya nakita si Gavin bilang isang banta. Bigla niyang ibinaba ang kanyang tinidor at nagsimulang magmukhang hindi mapakali. Anong problema, Mr. Chance? Nagulat si Tristan at naramdaman niyang kakaiba ang ugali ni Jared noong araw na iyon. Tumigil ka sa pagsasalita. Kumunat ang noo ng huli at pinatahimik siya gamit ang palad. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jared ang isang espiritual na pakiramdam na agresibong dumarating sa kanyang direksyon. Marahil dahil hindi alam ng kabilang partido na mayroon siyang sariling espiritual na pakiramdam. Hindi sila nag-abala na itago kanilang intensyon. Pinaikit ni Jared ang mga mata at itinoon ang atensyon sa dalaga. Nagkataon, siya rin nakatingin sa kanya. Nang mapansin ang titig nito ay agad niyang ibinaba ang ulo. Kasabay nito, ang espiritual. Bumaba na rin ang pakiramdam. Napatulala si Jared. Hindi niya inaasahan na magiging energy cultivator din ang babae. Parang doon ay maraming nakatagong elite sa Jadeboro. Higit pa sa naisip ko. Ayos ka lang ba, Mr. Chance? Naguguluhan na tanong ni Tristan. Hindi niya mawari kung bakit patuloy na nakatingin si Jared sa babae. Ngumiti ang huli at sumagot. Ayos lang ako. Ituloy na natin ang ating tanghalian. Samantala, napansin din ni Gavin ang dalaga. Sa isang malaswang kislap sa kanyang mga mata, lumakad siya palapit sa kanya. Table at umupo sa tapat niya. Miss, bakit ka kumakain mag-isa? Nasaan ang boyfriend mo? Nakangiting nagpatuloy ito sa pang-asar sa kanya. Pakialam mo ba kung samahan kita? Ang pangalan ko ay Gavin. At ako ay mula sa pamilya Cooper. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay niya para hawakan ang kamay niya. Inangat ng dalaga ang ulo para sumulyap kay Gavin bago lumabas ng restaurant. Saglit na natigilan ang lalaki dahil kahit kailan ay hindi siya tinanggihan ng sinuman sa mga babaeng nataman niya. Dati, pagkatapos ng lahat, karaniwan nilang itinatapon ang kanilang sarili sa kanya kapag nalaman na isa siya sa Coopers. Galit na galit sa pagiging cold-shouldered. Tumakbo si Gavin sa dalaga. Nang mapansin iyon, dali-daling tumayo si Jared at sinabi kay Tristan. Enjoy the lunch yourself. Mayroon isang bagay na kailangan kong alagaan. Anong ginagawa mo? Gusto mo samahan kita? Akala ni Tristan si Jared ang susando kay Gavin. Ayos lang. Huwag mo akong sundan. Ayaw ni Jared na sumama si Tristan. Dahil hindi niya alam kung kaibigan o kalaban ang babaeng magsasaka. Kung sinadya niyang dalhin siya sa mga derigons tulad ng sinubukang gawin ni Bull. Baka nasa panganib ang buhay ni Tristan. Pagsama sa kanya, sa pamamagitan ng paghabol sa kanya ng mag-isa, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Si Jared ay hindi sigurado tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit gusto niyang maabutin siya upang makita kung maaari niyang malaman ang ilan. Mga lihim ng makalangit na kaharian sa Jadeboro mula sa kanya. Pagkalabas ng restaurant, napansin niyang lumiko si Gavin at ang kanyang mga kasamahan sa kanto ng kalye. Kaya sinundan niya sila. Habang naglalakad si Jared sa kalsada, nakita niyang naabutan ng tatlo ang babae. Nakatayo sa harap ng tatlong lalaki. Siya ay tila partikular na mahina at walang magawa. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, miss? Uulitin ko. Dapat mong bilangin ang iyong pagpapala na talagang interesado ako sa iyo. Bakit ka tumatakas?
Sumama ka sa akin. At bibigyan kita ng marangyang buhay. Bibilhan pa kita ng mansyon. Napatitig si Gavin sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang may iniisip. Sinulyapan siya ng dalaga at nagmamadaling umatras ng ilang hakbang. Sa kasamaang palad, ang kanyang iba pang ruta ng pagtakas. Hinarang ng dalawang kampo ni Gavin. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Tulad ng isang maliit na tupa na naghihintay na lumunin ng mandaragit nito. Lalo siyang nanginginig sa takot. Mas nasasabik si Gavin. Wala ka nang matatakbuhan. Miss, bakit hindi ka maging mas masunurin at hayaan mo akong layaw? Ikaw. With that, inabot ni Gavin para sunggaban siya. Napasigaw ang dalaga habang paatras at nontog sa pader. Naisa na ni Jared na sumugod at tulungan siya. Ngunit nagbago ang isip niya sa pag-iisip. Siya ay may espiritual na kahulugan at halatang isang magsasaka. Bakit takot na takot siya sa isang ordinaryong lalaki tulad ni Gavin? Bagamat may kasama siyang dalawang Grandmaster. Kakaiba na hindi kayang talunin ng isang magsasaka ang isang Grandmaster. Nagpapanggap ba siya? Sinasadya ba niya ito dahil alam niyang nandito ako? Sa isiping iyon, binawi ni Jared ang kanyang nakabukang binti. Sabik siyang malaman kung bakit gusto ng dalaga. Itago ang kanyang tunay na kakayahan. Kung hindi niya ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang subukan si Jared. Hindi matutuklasan ng huli ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang magsasaka. Hahaha. Sige at sumigaw sa taas ng iyong mga baga. Sinong may lakas ng loob na pigilan ako? Napangisi si Gavin. Nilapitan siya ni Gavin gamit ang mga kamay nito na nakatutok sa isang partikular na parte ng katawan. Binalot ng matinding takot ang dalaga. Ngunit, nanatili siyang nakaugat sa lugar. Nakakunot ang noo ni Jared na nagdududa sa sarili. Nagkakamali ba ako? Nagdududa siya sa buong ideya. Marahil siya ay hindi isang magsasaka. At gayon din ang espiritual na kahulugan. Galing sa kanya. Hindi alintana. Hindi pinapayagan ni Jared na ipahiya ang dalaga kay Gavin. Kaya, nagpasya siyang makialam sa bagay. Bago pa man makakilos si Jared ay napatigil si Gavin sa kanyang ginagawa at ngumisi sa dalaga. Nakangiting may pagnanasa. Napatitig siya sa mukha niya. Gusto mo ba ako? Nawala ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan lamang ng kanyang nakakaakit na alindog. I do. Hihihi. Nakatingin sa kanya si Gavin. Na parang tulala. Naramdaman ng dalawa niyang kampa na may nangyari at agad na sinunggaban ang dalaga. Ang sumunod na bumati sa kanila ay kakaiba. Nang nilapitan ng dalawang Grandmaster ang babae. Natigilan silang dalawa at nagsimulang kumilos na kakaiba tulad ni Gavin. May gusto ba kayo sa akin? Tanong niya sa dalawang Grandmaster. I do. Hehe. Sagot nila na may nakakalokong ngiti. Nako, nasa dilema ako. Lahat kayo gusto ako sobra. Maglalaban ba kayong lahat? Kung sino man ang manalo sa laban. Gets me as a prize. Sabi niya, mukhang problemado. Oo naman. Bulalas ng tatlo habang mariing tumango. Sa kabila ng pagiging isang regular na tao. Walang pag-aalinlangan si Gavin na labanan ang dalawang Grandmaster. Nang makita iyon, tumabi ang batang babae ng ilang hakbang at sinabing, magsimula na tayo. Sa sandaling nagbigay siya ng cue. Agad na inilabas ng dalawang Grandmaster ang kanilang mga armas at naglunsad ng matinding pag-atake kay Gavin. Bass again. Pumalakpak. Sa loob ng ilang segundo, hinampas ng dalawa si Gavin sa lahat ng direksyon at tinapos siya. Nako, nabugbog si Gavin. Kamatayan bago siya nagkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Natigilan si Jared. Ano ang nangyayari? Bakit pinatay ng dalawang subordinate ang sarili nilang amo sa kisap mata, bago bumalik sa katinoan si Jared? Ang dalawang magkatulad na kakayahan na Grandmaster ay naging gusot sa isang tunggalian. Walang sino man ang mas kakila-kilabot kaysa sa iba. Sa makatuwid, mahirap sabihin kung sino ang may itaas na kamay. Matapos ang mahigit 100 round, sa wakas ay nagawa nilang magsaksak sa isa't isa at namatay na magkasama. Napatingin si Jared sa tatlong bangkay na nakahandusay sa lupa. Hindi siya makapaniwala na masisira sila.
Ang kanilang mga sarili ay ganoon na lamang habang naghuhugas ng kamay ang dalaga sa buong pangyayari. Sa sandaling iyon, sinulyapan ng dalaga ang direksyon kung saan nagtatago si Jared at malamig na nagtanong. Hindi, ipakita ang iyong sarili. Dahil natuklasan na siya nito. Nag-walkout ito at maingat na humakbang patungo sa kanya. Nang makita ng dalaga ang pag-iingat nito sa kanya, tumawa ang dalaga. Ang kanyang biglaang pagtawa ay parang hininga ng sariwang hangin. At, nagpainit ito sa puso ni Jared. Paano mo ako nakatatagal at pinapanood akong ipagtanggol ang aking sarili sa isang mapanganib na sitwasyon? Ikaw ay sobrang malupit na kapout. Nagkunwari siyang galit. Isang mainit at malabong pakiramdam ang bumalot sa kanya. Alam na alam niya kung paano hatakin ang puso nito. Ikaw, napakaganda mo, si Jared ay tila medyo nataranta at nagbigay ng nakakalokong ngisi. Nagustuhan niya ang ekspresyon nito. Nakangiting mapanokso. Hinaplos niya ang kanyang buhok at sinabing, "Talaga, ganun na ba talaga ako kaganda? Saka bakit hindi mo ako niligtas ngayon lang? Kailangan ko ng tulong mo para itapon ang mga katawan nila sa ilog. Gusto mo, maging mabait ka para bigyan mo ako ng kamay." Hindi niya nakayanan ang kanyang nakakaakit na tono at sumang-ayon kaagad. Sure. Nang dinadala ni Jared ang mga bangkay patungo sa ilog. Isang malakas na amoy ng dugo ang tumagos sa hangin. Kiniliti ang kanyang sentido. Isang sinag ng puting liwanag ang bumungad sa kanyang ulo. At ang kanyang mga mata ay naging maliwanag sa buong A. Biglaan. Natigilan siya saglit. Hindi alam ang nangyari. Laking gulat ni Jared nang mapagtantong may bitbit siyang bangkay. Nataranta. Hinagis niya ito. Palayo at pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya mula sa loob upang lumunin ang kanyang buong pagkatao. Kasunod nito, lumingon siya sa, "Tingnan mo yung babae." Laking gulat ng huli nang makitang nakabawi na siya sa kanyang katinoan. "Sino ka? Ano ang ginawa mo sa akin?" Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at tinitigan siya ng masama. Mabilis na nawala ang tulalang ekspresyon sa mukha niya. Sa loob ng ilang segundo, nagsuot siya ng nakakaakit. Tumingin at lumapit kay Jared na may mapang-akit na pag-indayog ng kanyang balakang. "Bakit ang bangis mo? Mahal ko. Kinikilabutan talaga ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin. Tumingin ng diretso sa akin." Ice, naglakad siya palapit sa kanya habang nagsasalita. Isang sulyap lang ang kinuha ni Jared. At muli siyang nahulog sa bitag nito. Dahil doon, lumuwag ang mahigpit niyang pagkakahawak. At ang kanyang, nablangko agad ang isip, nang makitang naabot na niya ang kanyang motibo. Nanunuya ang dalaga. "Ipagpatuloy mo ang iyong nakabinbing trabaho at itapon ang mga bangkay. Lahat tama." Tumango siya, habang nakayuko si Jared at karga-karga muli ang mga katawan. Isang maitim na anino ang dumaan sa kanya at tinapik. Malumanay ang kanyang ulo. Kinilig siya at nagkamalay. Nang makita niya ang mga katawan sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha, nagdidilim. Walang ideya ang nagpapaliwanag sa kanya kung bakit siya nakontrol at namanipula ng dalaga ng ganoon kadali. Mabilis niyang itinaboy ang mga katawan at bumaling sa taong yamakap sa kanya kanina. Ito ay, walang iba kundi si Rayleigh, na minsang nagligtas sa kanya at nagbigay sa kanya ng tabletang pampatanggal ng katawan. Sa sandaling iyon, si Rayleigh ay nakatitig sa dalaga, na nakayuko at mukhang takot na takot. "Melanie, ilang beses na kitang binalaan na huwag gumawa ng gulo kapag nasa labas ka. Baka ikaw, saktan mo ang sarili mo nang hindi mo namamalayan." Saway ni Rayleigh, "Masasamang tao yan, Mr. Daragon. Kung hindi ko sila pinatay, gagawin nila sa akin ang mga bagay na iyon." Napaungol si Melanie Woodlands. "Kalokohan. Sa tingin mo ba, ibubuli ka rin ni Jared?" Sinaman siya ng tingin ni Rayleigh. "Ako, nabalitaan ko mula sa iyo na mayroon siyang napakahusay na husay sa labanan. Kaya gusto kong subukan siya. Ito pala, walang maganda." Tinapunan ni Melanie ng mapanlate na tingin si Jared at pinuna ito. At saka, ang pangit ng personality niya. Tumingin siya, habang ako ay nasa problema at walang balak na tulungan ako. Si Jared ay nakinig ng mabuti sa kanilang mga pag-uusap at medyo nalilito.
So, kilala nila ang isa't isa. At, marami ring kinukwento si Rayleigh tungkol sa akin. Anyway, mukhang wala naman silang masamang intensyon sa akin. Hindi bababasa. Alam kong hindi nila ako sasaktan. Nilinga ni Rayleigh si Jared. Sadyang ayaw maniwala na ang huli ay hindi naabala sa kaligtasan ni Melanie. Sabay katwiran ni Jared. Siya ang sumubok sa akin gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. At iyon ang nalaman ko na siya nga. Isang energy cultivator. Ang ilang mga lalaki ay malinaw na hindi niya katugma. Kaya naman, hindi ako nakialam. Nang marinig iyon, nagalit si Rayleigh at binutukan si Melanie. How dare you use your spiritual sense? Kay Jared, malaki ang pagkakamali mo kung naapektuhan ang isip niya. Sa paghusga sa mahigpit na ekspresyon ni Rayleigh. Sa wakas ay napagtanto ni Melanie na siya ay may ginawa. Hindi katanggap-tanggap. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Biglang may narinig na mga yabag. Napataas ang kilay ni Rayleigh at hinayla pareho sina Melanie at Jared. Sa tabi, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan pa. May paparating. Naramdaman ni Jared na nanigas ang kanyang katawan. Na sinundan ng kalusko sa kanyang tainga. Bago niya alam, siya na, dinala sa isang maliit na parke. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Rayleigh. Bagamat higit sa karaniwan ang bilis ni Jared. Ito ay walang kung kailan. Kumpara kay Rayleigh, bakit hindi ka umalis sa Jadeboro? Tanong ni Rayleigh. Ako, gusto kong malaman ang tungkol sa background ko. Naging malinis si Jared. Dahil wala siyang nakitang dahilan para itago ang kanyang intensyon kay Rayleigh. Na nakaalam tungkol sa kanya. Mga nakaraang kwento. Umalis ka na sa Jadeboro. Masyadong delikado para sa iyo na manatili dito. Sinabi ko na sa iyo noon na gagawin mo. Maunawaan ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa iyong background pagkatapos ng 15 ng Hulyo. Rayleigh, sabi, pwede ba akong magtanong ng iba? Napakaraming bagay ang na-curious ni Jared sa kabila. Batid na hindi magpapatalo sa kanya si Rayleigh. You can ask anything you want as long as not related sa background mo. Gayunpaman, kailangan mong umalis, Jadeboro pagkatapos magtanong. Desidido si Rayleigh. Tumango si Jared at nagsimulang magtanong tungkol sa mahiwagang kaharian ng langit. Noon, tinuruan ni Draco si Jared ng isang paraan para akayin siya sa pagiging isang energy cultivator. Ngunit ginawa niya. Huwag sabihin sa kanya ang anumang bagay tungkol sa makalangit na kaharian. Kaya naman, nalilito siya sa maraming bagay. Napakahirap para sa isang tao na nasa aking ranggo na maglinang ng espiritual na enerhiya dahil kung ano ang nasa akin ay ganoon din. Hindi gaanong mahalaga. Kailangan ko ng mas maraming mapagkukunan para magawa ito. Paano ito makakamit ng mga taong katulad mo? Paano naman yung iba, mga magsasaka sa makalangit na kaharian? Paano nila nagawang gawin ito? Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan na magagamit ay kakaunti. Ang isang siglong gulang na espiritual na gamot at espiritual na bato ay lubhang mahalaga at bihira. Siya nga pala, sino ang babaeng ito? Anong pakulo ang ginamit niya para manipulahin ako ngayon? Mag-e-craft. Gayun din. Binomba ni Jared si Rayleigh ng sunod-sunod na tanong. Hanggang sa ang huli ay nagsimulang magkaroon ng sakit ng ulo. Pinagmasdan ni Melanie ang lahat at humagalpak ng tawa na parang nanunood ng komedya. Ang galing mo, pero napakabobo mong tanong. Nagtataka ako kung paano mo nilinang sa pass. Ninisyan siya ni Melanie. Sa pangungutya ni Melanie, labis na ikinahihiya ni Jared ang kanyang sarili. Ano ang itinuturing na isang larong pambata? Sa iba ay hindi niya kilala. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo at ang iyong matinding pagnanais na malaman ang lahat ng mga bagay na ito. Maniwala ka sa akin. Makikita mo ang mga sagot sa lahat ng iyong katanungan sa lalong madaling panahon. Kung sino siya, kailangan kong ikwento sa iyo ang isang mahabang kwento. Itinuro ni Rayleigh si Melanie at nagsimulang magsalaysay ng isang lumang kwento. Mula sa kanilang pakikipag-ugnayan, masasabi ni Jared na itinuring ni Rayleigh si Melanie bilang sarili niyang anak. Nalaman niyang ulila pala talaga si Melanie na inampon ni Rayleigh. Noong lumaki siya, si Rayleigh,
Nalaman niya na mayroon siyang likas na kakayahan na kontrolin ang isip ng mga tao sa pamamagitan ng mga spell at sorcery. Mga alindog. Bagamat isa siyang energy cultivator, wala siyang ibang alam maliban sa pag-akit sa iba. Hindi niya ginawa. Alam ang mga pangunahing kaalaman sa pangangalap ng enerhiya. Sa madaling salita, kahit sinong martial artist ay madaling kunin si Melanie Saat. Talunin siya kung hindi siya nagtataglay ng anumang kaakit-akit na kakayahan. Sa wakas ay napagtanto ni Jared na ang takot na ekspresyon na ipinakita sa mukha ni Melanie nang ma-corner siya ni Gavin ay isang tunay na salamin ng kanyang damdamin noon. Hindi niya ito peke. Sa isiping iyon, naawa siya sa sarili niyang aksyon. Tanong ni Rayleigh, sa palagay mo ba itiyak na mas mahusay ang isang nagsasaka ng enerhiya kaysa sa isang martial artist o isang salamangkero, na ang una ay isang hiwa kaysa sa iba? Ganap, tumango si Jared. Napangiti si Rayleigh. Actually, walang pinagkaiba ang cultivator, martial artist, at mage. Ang pagkakaiba lang ay ang titulo ng kanilang ranggo. Magsasaka ka na ngayon. Pero kung lalaban ka gamit ang martial arts, Grandmaster, madali ka nilang matatalo sa isang daliri. Kaya, iniisip mo pa rin ba na cultivator ay anumang mas mahusay kaysa sa isang martial artist? At muli, ang langit ay ang limitasyon para sa isang magsasaka. Walang katapusang mga posibilidad at potensyal para sa isa dahil ang layunin ay maging walang kamatayan. Iyon ang sukdulang pangarap para sa lahat ng mga magsasaka. Nang banggitin ni Rayleigh ang salitang immortal, nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata. Napuno ng lahat sa kanya. Pag-asa at pangarap, siya ay nagnanais na maging isa. Isang immortal. Bulong ni Jared. Sa lahat ng kanyang mga araw na nagsusumikap sa paglilinang, siya ay hindi kailanman naisip na maging isang immortal. Noong nagsimula siyang magtanim, ang gusto lang niya ay tuparin ang pangako niya kay Draco, para malaman kung ano ang gagawin. Mangyari sa 15 ng Hulyo. Hindi pa sumagi sa isip niya ang maging isang immortal. Sa katunayan, hindi niya alam na may koneksyon sa pagitan paglilinang at pagiging isang immortal. Ang lahat ng ito ay bago sa kanya habang sinusubukan niyang ibalot ang kanyang ulo sa paligid. Konsepto, huwag ka masyadong mag-isip. I-channel ang lahat ng iyong pagsisikap at tumuon sa paglilinang. Nalampasan mo na ako. Inaasahan para sa paggamit ng antas na ito sa loob ng maikling panahon. Sinuri siya ni Rayleigh nang kasiya siya. Pagkatapos, nang walang paunang babala, sinuntok niya si Jared sa tiyan. At pinalipad siya ng ilang dipa ang layo. Napakalakas ng impact kaya nang bumagsak si Jared sa isang puno. Nahati ito sa dalawa. Ang pag-atake ay dumating tulad ng isang bolt mula sa asol at iniwan Jared ganap na naguguluhan. Bakit kailangan niyang pumunta sa pisikal kung kailan? Maaari ba nating pag-usapan ito sa salita? Hinihimas ang tiyan. Naglakad pabalik si Jared kay Rayleigh. Salamat sa kanyang patuloy na pagsasanay. Ang kanyang pait na katawan ay sobrang fit at matibay. Walang matinding epekto sa kanya ang isang suntok na iyon. Natigilan si Melanie nang makita niya iyon sa harap ng kanyang mga mata. Sa mahabang panahon, hindi niya alam kung paano upang tumugon dito. Hindi masama. Ang lakas at tibay ng iyong katawan ay sa wakas ay katumbas ng iyong kakayahan. Natutuwa akong malaman iyon. Hindi nasayang ang aking body-quenching pill. Si Rayleigh ay natuwa nang makita ang pagbabalik ng isang hindi nasaktan na Jared. Nakita ko, kaya, sinusubukan ni Rayleigh na suriin ang resulta ng aking paglilinang. Ginoo, Daragon. Talagang, bigyan mo siya ng tabletang pampalamig ng katawan na nakuha mo sa hindi mabilang. Masusing trabaho. Gulat na gulat si Melanie. Tumahimik ka. Sinaman ang tingin ni Rayleigh si Melanie. Halata namang ayaw niyang malaman ni Jared kung gaano kahalaga ang body-quenching pill noon. Nang marinig iyon, gulat na tinitigan siya ni Jared. Palagi niyang iniisip na para sa isang magsasaka tulad ni Rayleigh. Ang body-quenching pill ay isang bagay na madaling makuha. Hindi niya akalain na ang tao ay magbibigay sa kanya ng isang bagay na karaniwang dugo, pawis, at luha. Sa sandaling iyon,
Alam niya na mayroong isang uri ng relasyon sa pagitan nila. Marahil sila ay, kahit pamilya, masyado siyang naging emosyonal sa naisip nito. Alam mo na ang dapat mong malaman. Umalis ka agad sa Jadeboro, bago ka tumungo. Nameless Island sa July 15. Huwag na kayong tumuntong sa Jadeboro, sabi ni Rayleigh. Pagkatapos, umalis na siya kasama si Melanie bago pa man makasagot si Jared. Sa isang kisap mata, pareho silang nagkaroon. Naglaho. Nanatiling nakatulala si Jared saglit bago siya tumalikod para umalis. Pumara siya ng taxi at dumiretso para sa Horrington. Dahil nakita niya kung gaano kabalisa si Rayleigh nang sabihin niyang umalis siya. Alam niyang panganib lang ang mangyayari. Naghihintay sa kanya kung magpapatuloy siya sa Jadeboro. Magiging mahirap para sa kanya na gumawa ng pangalan. Para sa kanyang sarili dito sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan. Kahit na ang isang walang pagtatanggol na babae tulad ni Melanie ay nagawang gawin. Siya ay sumunod sa kanya sa pamamagitan lamang ng paggamit ng seduction technique. Kung nakabangga siya ng mas malakas na kalaban, magkakaroon, hindi man lang maging pagkakataon para magpumiglas siya. Nakatingin siya sa bintana ng taxi habang ang sasakyan ay dumaan sa mga skyscraper at tahimik na sumumpa sa sarili. Ay, bumalik ka, Jadeboro. Ang aking nakaraan ay nakabaon sa isang lugar sa loob ng Jadeboro. Kaya babalik ako para alamin ang lahat ng aking makakaya. Samantala, sa tirahan ng Cooper, 3 bangkay ang inilagay sa gitna ng patio at napapaligiran ng maraming miyembro ng pamilya Cooper. Isang medyo may edad na babae ang nakadapa sa ibabaw ni Gavin. Katawan. Umiiyak ang kanyang puso. Nako, anak ko, namatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Sabihin mo sa akin, sino ang pumatay sa iyo? Maghihiganti ako, para sa iyo. Siya ay walang iba kundi ang ina ni Gavin. Nang makita niya ang kalagayan niya, umiyak siya sa matinding paghihirap. Si Sean naman ay nanginginig ang buong katawan nang makita ang bangkay ng anak. Pulang-pula ang mga mata niya. Galit. Sino yun? Sino ang pumatay sa anak ko? Angal niya. Ang kanyang agresibong mamamatay tao na aura ay bomb-alot sa lugar. Kalahati. Nakatatakot sa iba pang mga Cooper habang mabilis nilang ibinababa ang kanilang mga ulo. Hindi nangangahas na magbitaw ng kahit isang salita. Ginoo, Sean. Tiningnan ko ang nangyari. Nabangga ni Mr. Gavin sina Tristan at Jared noong siya. Pagkakaroon ng kanyang pagkain. Ayon sa restaurant, tumakbo palabas ng restaurant si Mr. Gavin. Hinabol ang isang babae. Gayunpaman, hindi pa nauubos ang pagkain ni Jared ay sinundan na rin niya sila. Naiwan si Tristan na mag-isa sa loob. Ang restaurant, kaya naman malaki ang posibilidad na si Jared ang pumatay sa kanya. The butler, mahinang sabi ng makarating sa gilid ni Sean. Sa pagbanggit ng pangalan ni Jared, nagngangalit ang huli at napaungol. Si Jared na naman, hindi ko kaya, patawarin mo ang sarili ko kung hindi ko siya papatayin sa pagkakataong ito. Ginoo, Sean, medyo malakas si Jared, at nakaalis na siya sa Jadeboro. Bakit hindi tayo magpasya kung ano ang gagawin? Gagawin kapag bumalik si Old Mr. Cooper. Mungkahi ng mayordomo. Puputulan ko siya kahit na magtago siya sa dulo ng earth. Kumukulo pa rin sa galit. Dahan-dahang naglabas ng susi ang lalaki sa kanyang bulsa. Nang makita ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng butler. Ikaw Mr. Sean, pupunta ka ba? Ilabas ang The Fearsome Four. Tama iyan. Papatayin ko si Jared alang-alang sa anak ko. Nang matapos siyang magsalita, lumingon siya sa huling pagkakataon sa bangkay ng kanyang anak bago siya umalis papuntang likod bahay. Nang makita ito, mabilis na sumugod ang mayordoma sa kanya upang pigilan siya. Pakiusap muli, Mr. Sean. Luma, si Mr. Cooper ang tanging makakakontrol sa The Fearsome Four. Kung pinalabas mo sila at nakuha nila, agitated, ang buong pamilya Cooper ay gagawin para sa magwala. Sinipa ni Sean ang mayordoma bago nagpatuloy. I have the medicine Xander left. Maaari itong kontrolin ang nakakatakot na 4. Bago pumasok sa kanyang nag-iisang pagsasanay.
Sinabi ni Xander na maaari naming ilabas ang fearsome four kung ang pamilya Cooper ay nasa matinding problema. Dumiretso ang lalaki sa likod bahay. Wala siyang balak makinig sa mayordoma niya. Mas naging compliant ang huli matapos ang sipa na natanggap niya. Ang tanging nagawa niya ay bumantong hininga at sumunod. Sa pinakamalalim na bahagi ng likod bahay ay isa pang patio. Nakasara ang pinto nito na may kinakalawang na kandado. Ito, halatang nakakulong ang lugar sa loob ng maraming taon. Nakatitig sa pintuan sa harap niya. Natulala si Sean saglit bago siya nagdikit ng ngipin at na-unlock ito. Tumili. Itinulak ang mabigat na pinto. Bumungad sa kanya ang isang silid sa loob. Sunod-sunod na ungol ang agad na narinig. Mula sa loob ng silid. Nasinundan ng tunog ng mga kadena na kumakalat. Pumasok ang lalaki at tumayo sa harap ng nakalock na kwarto. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at itinulak iyon. Agad na naliwanagan ng sikat ng araw ang madilim na silid. Sa loob, nakadina ang apat na mukhang magulo at gutay-gutay na damit. Nang makita nilang may tao, pumasok sila sa silid. Sumugod sila ng may dugong mga mata. Gayunpaman, nakuha lamang nila ang dalawa. Hakbang pasulong habang pinipigilan sila ng mga tanikala. Pagkain, gusto ko ng pagkain. Isa sa mga lalaki ang naglabas ng ngipin at umungal. Pinandilatan ng tatlo si Sean. Lahat sila ay parang mga gutom na hayop. Sa gayon, dinukot ni Sean ang isang dakot ng tila jelly beans mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa nakakadena ng mga lalaki. Agad nilang pinulot ang mga jelly beans sa lupa at itinapat sa kanilang mga bibig. Maya-maya lang, natapos na nila lahat ng binigay ni Sean sa kanila. Yung mga lalaking minsang nagalit at nabalisa dahan-daang naging tahimik. Nawala ang pamumula ng kanilang mga mata habang nakatitig sa kanya ng blanko. Nang makita ito, iniutos ni Sean, pumunta ka at pakawalan sila sa kanilang mga tanikala. Ginoo, Sean, baka sa mukha ng mayordomo ang pag-aalala. Takot na takot siya sa mangyayari kung siya. Kinalas sila, alisin mo sila. Hinubad ng una ang kanyang letigo na espada at itinutok sa leeg ng mayordomo. Naramdaman ng mayordomo ang lamig mula sa espada. At hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Nanginginig ang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga lalaki at sinimulang tanggalin ang mga ito. Nanatili silang hindi gumagalaw kahit na hindi na sila pinigilan ng mga tanikala. Sa halip, sila, tahimik na naghintay sa utos ni Sean. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag ang mayordomo. Follow me. Sabi ni Sean sa kanila. Oo. Tumango ang mga ito bago sumunod sa kanya palabas ng kwarto. Habang naglalakad sa likod ni Sean ang mga gulong-gulong lalaki. Hindi maiwasang makaramdam ang mga subordinate ng Coopers. Mausisa. Marami sa kanila ang palihim na sumulyap sa mga lalaki. Bukod sa ilan sa mga nakatataas at pinuno ng pamilyang Cooper. Walang ibang nakakaalam ng pagkakaroon ng ang nakakatakot na apat. Kahit si Gavin ay hindi nila kilala. Si Franco ay exception gaya ng kanyang pinlano. Bitawan mo sila para harapin si Jared noon. Pero pinigilan siya ni Sean. Hindi inaasahan ni Sean na darating ang araw na mapipilitin siyang gamitin ang nakakatakot na apat. Habang papalabas ng Jadeboro, masayang nakikipagkwentuhan ang taxi driver kay Jared. Malaki ang narating niya. Dil pagkatapos ng lahat. Nagkakahalaga ito ng halos 3,000 para sa biyahe mula Jadeboro hanggang Horrington. Isa lamang ito. Natural na ang driver ay makaramdam ng labis na kasiyahan. Anong klaseng negosyo ka, binata? Hindi gaanong tao ang pupunta sa Horrington mula sa Jadeboro. Sa taxi, karamihan sa mga tao ay hindi handang magbayad ng ilang libo para sa pamasahe sa taxi. Pagkatapos ng lahat, maliit na negosyo lang. Casual na sagot ni Jared sabay ngiti.